the immediate family towards to extended family. Ano nga ba ang kadalasang bumubuo sa isipan natin bawat isa kapag sinasabing pamilya? Kaya nga sa ating buhay, huwag tayong matakot dahil meron tayong tinatawag na pamilya na hindi man nating kadugo, pero they always listen, willing to listen to us. Magbigay lang tayo ng sarili. Kaya nga, at mga kapatid ko sa pananampalataya kay Kristo, huwag kang matakot kung minsan naialay mo ang iyong sarili, lalo't sa larangan ng paglilingkod. Even Jesus Christ, He never afraid na iwanan ng kanyang mismong pamilya. Dahil sa kabilang banda nito, makikita mo, maraming tao ang yayakap, maraming tao ang uunawa sa iyo. Kapag nagkasakit ka, maraming taong makikiramay sa iyo. Parang tayo, ngayon, malayo kayo sa inyong mga anak, malayo kayo sa inyong pamilya, pero dito sa tahanan ng Diyos, we are all family. Tinatawag nyo kong father, tinatawag nyo si mother as mother, tinatawag nyo ang inyong mga kapatid na naririto, brother and sister. Di ba? Yun yung pamilya na sinasabi ni Jesus, not only for immediate family, but the extended family in faith. Yun yung malinaw na ipinapahayag sa atin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Alalahanin natin, lagi ang tinuturo ni Jesus na magmahalan. Anuman ang sitwasyon, anuman ang dugo na pinanggalingan ng iyong kapatid, you must be accepted Him. Tanggapin niyo sila ng buong puso at may papakumbaba. Mahirap makisalamuha. Bakit? Hindi mo alam kung saan galing pamilya meron yan. Hindi mo alam anong pamilya meron sila. Pero dahil sa pag-ibig, sa pagtugon, sa panawagan ng Diyos, naging equal kami as a brother. Iba't ibang dugo, pero there is only one blood. Blood in Christ. Sana ganoon din tayo, no? Kapag tayo nagsisimba, hindi man natin kadugo ang kasama natin sa simbahan, pero ang tingnan natin sila'y kadugo natin kay Kristo. Amen.